Nakatanggap po ako ng NCAP violation, pero hindi naman ako ang nagmamaneho nun. Ako pa rin po ba ang mananagot? Ayan, ulitin na lang ni Sir Ulitin Mark. na lang ni Sir Mark. Nasagot ko na po kanina, attorney, pero ulitin ko pa rin po, kung sino po yung registered owner, meron po siyang obligasyon. Kung sino po ang gagamit ng sasakyan niya, siya pa rin po ang mapapadala natin ng notice of violation. So, siya pa rin po ang may responsibility doon sa pagkakahuli. Oo. Yung pinag-usapan natin kanina, Attorney M. off-cam, no, na yung mga employers magkaroon na Yes. lang ng usapan with their employees, lalo na dun sa may mga driver na mag-ingat Yes. kapag mamaneho. Otherwise, magiging Sa'yo kasing pananagutan yun eh. Oo, magiging liability niya yun as a driver, 'di ba? Kung paanong magiging arrangement, ibabawas sa Yes. sweldo yung magiging violation, 'di ba? Oo. Kasi kung minsan Lalo na- talaga, Attorney Joey, may mga mangilan-ngilan lang naman no, na drivers na medyo reckless din talaga. No? Maliban sa syempre, kailangan isipin mo, baka masira yung sasakyan. Syempre yung safety mo, di ba? Kasi yun naman din yung reason kaya meron tayong traffic violations kasi it's for the safety of the drivers and the pedestrians. Tandaan natin kasi pag nasa kalye, ang daming sasakyan, ang daming motor, ang daming pedestrians meaning mga taong naglalakad, no? Correct. So, lahat yan, we have to take into consideration pag ikaw ay nasa daan. Kaya nga tayo may traffic violations. At dapat, Attorney Joey, sa totoo lang naman, para ka magkalisensya, dapat alam mo lahat ng traffic rules and Totoo violations, yan. no? So, wag na kayong makiusap na, ay, hindi ko na ako magtitest, no? May kakilala ako na magkakaroon ako ng lisensya. Kasi kailangan nyo naman po talagang alam kapag kayo ay nagdadrive dahil Tama. napakarami pong at stake no, kapag kayo ay nagmamaneho.